Nakapansin ka na ba na ang mga taong nabubuhay ng mahigit 100 taon ay kadalasang nananatiling may ilang kakayahang espesyal pagkatapos ng 60 taong gulang? Hindi ito dahil sa swerte, sa mga gen na minana, o sa mga mamahaling suplemento kundi sa maliliit na bagay na tila walang halaga, ngunit patuloy na ginagawa ng kanilang katawan at isip araw-araw. Gusto kong ibahagi sa iyo ang isang katotohanan na hindi lahat ay napapansin. Kung pagkatapos ng 70 taong gulang, ay kaya mo pa rin ang ilan sa 7 bagay na ito, binabati kita dahil hindi ka lang tumatanda ng natural, kundi namumuhay ng malusog, maganda, at maaaring mabuhay pa ng napakahaba. Karamihan sa mga tao ay iniisip na ang mahabang buhay ay nakasalalay sa doktor, gamot, o mahigpit na diet. Ngunit ang totoo, ang sikreto ay nasa mga simpleng gawi araw-araw. Ang mga galaw na naaalala pa ng iyong katawan, ang mga bagay na ginagawa mo nang walang malay araw-araw. Nakilala ko na ang maraming opas o maging 90 taong gulang na akala nila ay hindi na sila magtatagal. Gayunpaman, sila ay nananatiling malusog at matalas dahil hindi sa yaman o oportunidad kundi sa patuloy nilang ginagawa ang mga simpleng bagay na sobrang mahalaga. Ang video na ito ay hindi tungkol sa mga himala laban sa pagtanda ng utak. Ito ay isang banayad na paalala na kung kaya mo pa ang maliliit na bagay na iyon, hawak mo na ang mga tahimik na tagumpay araw-araw. Ito ang malinaw na senyales na mas malakas ka kaysa sa iniisip mo. Ngayon, imbitahan kitang sama-sama nating tuklasin ang 7 kahangahangang senyales na nagpapakita na puno pa rin ng sigla ang iyong katawan at isip. Ang mga senyales na ito ay tahimik ngunit magandang patunay na namumuhay ka ng may saysa. Ang unang senyales ay kaya mo pa ring tumayo ng walang tulong ng kamay. Kaya mo bang tumayo mula sa upuan o mula sa sahig nang hindi sumasandal sa kahit ano? Mukhang normal ngunit isa ito sa pinakamalinaw na senyales na malusog, flexible, at may kakayahang mabuhay ng matagal ang iyong katawan. May isang kaibigan kong matanda na si Mang Hilario, 78 taong gulang na ngayon. Madalas niyang sabihin sa akin, araw na kaya ko pa ring tumayo mula sa upuan ng walang tulong ay araw na malaya pa rin ako. At tama siya, ang kakayahang tumayo ay hindi lang tungkol sa kalamnan, kundi sa maayos na pagsasama ng puso, baga, mga binti, at sistema ng nerbiyos. Ito ay kalayaan, tiwala sa sarili, at patunay na ikaw pa rin ang may kontrol sa sarili mong katawan. Ang mga taong pagkatapos ng 70 ay kaya pa ring tumayo ng mag-isa, ay kadalasang nananatiling aktibo ng mas matagal, bihira matumba, at mabilis gumaling kapag nagkasakit. Kapag kaya mo pa ito, kahit mabagal, sinasabi mo sa iyong katawan na namumuhay ka ng malaya at malakas. Mahal kong kaibigan, kung ngayon ay kaya mo pang tumayo mula sa upuan nang walang tulong ng kamay, maging proud ka. Dahil hindi ito simpleng galaw, kundi paalala sa katawan na namumuhay ka ng buo, puno ng lakas at flexibility na nawala na sa marami. Araw-araw kung patuloy mong gagawin ang maliit na gawin na ito, aalalahanin ito ng iyong katawan. At kapag naaalala ng katawan, gagantihan ka nito ng maraming taon ng malusog, masaya, at mahabang buhay. Ang ikalawang senyales, kaya mo pa ring magbalanse sa isang paa. Nasubukan mo na bang tumayo sa isang paa ng 10 segundo nang walang hawakan? Kung kaya mo pa, binabati kita dahil nalalampasan mo na ang isa sa pinakamabigat na senyales ng pagtanda, kawalan ng balanse. Marami ang hindi napapansin na unti-unting nawawala ang kanilang balanse sa paglipas ng panahon. Una ay bahagyang pagkiling kapag yumuyuko para itali ang sinturon. Pagkatapos ay pakiramdam na hindi matatag kapag lumalabas sa banyo. At sa bandang huli, kahit bahagyang pagpihit lang, ay nagiging sanhi ng pagkahilo. Ang maliliit na bagay na ito ay dumarating ng tahimik, ngunit malaki ang epekto sa kalidad ng buhay. Kapag kaya mo pa ring magbalanse ng maayos pagkatapos ng 70, ibig sabihin ay maayos pa rin ang pakikipagtulungan ng iyong sistema ng nerbiyos, panloob na tainga, mga mata, at utak. Sinasabi ng mga doktor na ang kawalan ng balanse ay isa sa pinakamaagang senyales ng panghihina at maaaring may kaugnayan sa panganib ng pagkahulog at haba ng buhay. May nakilala akong isang matandang babae, tuwing umaga habang naghihilamos, nakatayo siya sa isang paa. Ngumingiti siya at sabi, iyon ang paraan ko para patunayan sa sarili na okay pa rin ako. Ngayon ay 84 taong gulang na siya at matatag pa rin ang lakad. Ang balanse ay hindi lang pisikal, ito rin ay salamin ng katahimikan ng isip, kakayahang mag-focus, at malampasan ang takot. Ang mga taong may magandang balanse ay kadalasang mabilis umangkop sa buhay at hindi madaling matalo ng mga pagsubok.
Kung ngayon ay kaya mo pa ring tumayo ng matatag sa isang paa kahit sandali lang, tingnan mo ito bilang mensahe mula sa iyong katawan. Konektado pa rin ako, kontrolado ko pa rin. Hindi lang ito katatagan ng mga paa kundi katatagan din ng loob. At iyon ang matatag na hakbang sa paglalakbay ng mahabang buhay at malusog na pamumuhay. Ang ikatlong senyales, kaya pa ring magsakop ng mahigpit ang kamay. Kaya mo pa bang buksan ang takip ng matigas na garapon o makapag-shake hands ng matatag? Kung oo, huwag mo itong balewalain. Ang kamay na kaya pang magsakop ng mahigpit ay malinaw na patunay na buhay pa rin ang sigla sa loob mo araw-araw. Ang lakas ng grip ay hindi lang nagpapakita ng lakas ng kalamnan kundi sumasalamin din sa kalusugan, puso, sistema ng nerbiyos at metabolismo. Maraming pag-aaral ang nagpapakita na ang matatanda na may malakas na grip ay nabubuhay ng mas matagal, mabilis gumaling kapag nagkasakit, at nananatiling malaya sa pang-araw-araw na gawain ng mas matagal. Kilala ko ang isang dating karpintero na nagretiro sa 72 taong gulang. Tuwing umaga, patuloy niyang pinipiga ng mabuti ang basang tuwalya. Sabi niya sa akin, hindi ko ito ginagawa para mag-ehersisyo, kundi para paalalahanan ang sarili na ang mga kamay ko ay kapaki-pakinabang pa rin. Ang simpleng gawaing iyon ay naglalaman ng positibong pananaw at malalim na respeto sa sarili. Alam mo ba? Ang isang matatag na handshake ay hindi lang nagpapakita ng pisikal na lakas kundi patunay din ng lakas ng diwa. Kapag mahigpit pa rin ang hawak ng iyong mga kamay, mas malakas din ang iyong isip at hindi madaling sumuko. Dahil kapag kaya mo pang hawakan, ibig sabihin ay patuloy mo pa rin kinakamkam ang bawat mahalagang sandali ng buhay. Kaya kung ngayon ay kaya mo pang makipag-shake hands ng mahigpit, buksan ang garapon ng jam, o pisilin lang ang tuwalya pagkatapos maligo, pasalamatan mo ang iyong mga kamay. Hindi lang sila tumutulong sa trabaho, kundi ugnay din sa lakas na nasa loob mo. Isang lakas na tahimik na gumagabay sa iyo patungo sa mahabang buhay at dekalidad na pamumuhay. Ang ikaapat na senyales, kaya pa ring matandaan ang pangalan at mukha. Naalala mo pa ba ang pangalan ng dating kapitbahay, ang kaarawan ng mga apo, o kahit ano ang kinain mo kaninang umaga? Kung oo, binabati kita. Ang iyong memorya ay patuloy na kasama mo ng matatag at tahimik. Ang memorya ay hindi lang kakayahang mag-imbak ng impormasyon, ito ay tulay sa pagitan mo at ng mga alaala, mahal sa buhay, at mga karanasang bumuo sa iyong buhay. Kapag naaalala pa ng utak ang pangalan ng isang tao, mukha ng dating kaibigan, o lasa ng pagkaing paborito noong bata pa, ibig sabihin ay malusog, mabilis, at flexible pa rin ang mga ugat ng nerbiyos sa iyong utak. Tinatawag ng agham ang memorya bilang gamitin o mawala. Bawat pag-alala sa isang alaala ay ehersisyo para sa utak, pinapanatili itong flexible at matalas. Ang memorya ay hindi nagsasarili, ito ay nakakabit sa emosyon, koneksyon, at pakiramdam na bahagi ka ng buhay. Kapag naaalala mo pa ang mukha, pangalan o lumang kwento, hindi iyon maliit na bagay. Patunay iyon na patuloy ka pa ring naroroon sa mundong ito ng buo sa puso at isip. Ang pag-alala ay pagkakabit. Ang pag-alala ay tunay na pamumuhay. Kaya alagaan ang memorya araw-araw sa pamamagitan ng pakikipag-usap, pagbabasa, pakikinig sa musika, o pag-aaral ng bago. Lahat ay magagandang paraan para panatilihing bata ang utak. At makikita mo na ang flexibility na iyon ay hindi lang nagpapahaba ng buhay, kundi nagpapalalim at nagbibigay saysa rin. Ang ikalimang senyales, masarap pa rin ang pagkain. Naiinip ka pa ba kapag naamoy mo ang mainit na tinapay? Nasasabik ka pa ba sa mainit na sabaw, isang tasa ng kape sa umaga? Kung oo, magandang senyales ito na patuloy na minamahal ng iyong katawan ang buhay at gustong mabuhay ng buo sa bawat sandali. Maraming taong pagkatapos ng sitemshi ay unti-unting nawawalan ng gana. Kumakain na lang sila para mabusog. Ngunit ang totoo, ang gana ay hindi lang mula sa sikmura. Ito ay maselang balanse ng digestive system, hormones, at emosyon sa loob mo. Kapag masarap pa rin ang pagkain, ibig sabihin ay maayos pa ang pagtakbo ng iyong katawan. Epektibo ang digestive system, sensitibo pa rin ang mga internal organs. Higit sa lahat, ang iyong kaluluwa ay patuloy na nabibigla sa simpleng bagay. Isang mainit na pagkain, matamis na dessert, o amoy mula sa pamilyar na kusina. Ang pagiging masarap sa pagkain ay hindi lang nagpapakain ng mabuti, kundi nagpapahaba rin ng buhay. Ang matatanda na mahilig pa rin sa pagkain ay may mas magandang resistensya, matalas na memorya, at mas masayang diwa.
Hindi dahil sa marami silang kinakain, kundi dahil tunay nilang tinatangkilik at pinasasalamatan ang bawat pagkain. Kaya kung ngayon ay masarap pa rin sa iyo ang pagkain, pahalagahan mo ito. Kumain ng dahan-dahan, pumili ng masustansyang pagkain, at gawing sandali ng pagmamahal sa sarili ang bawat kain. Dahil kapag masarap pa rin, puno ka pa rin ng sigla, konektado ang katawan, isip, at iyon ang tahimik ngunit malalim na senyales ng mahabang buhay at kaligayahan. Ang ika-6 na senyales, patuloy na mausisa at gustong matuto. Natatanong mo pa ba kung bakit may ulap ang langit? Bakit namumulaklak ang mga halaman sa tiyak na panahon? O gustong alamin ang bago araw-araw? Kung patuloy ang pakiramdam na gustong malaman pa, binabati kita. Mayroon kang isa sa pinakamahalagang senyales ng isang batang isip, ang pagiging mausisa. Maraming matatanda ang unti-unting nagsasara sa labas na mundo. Hindi na sila nagtatanong, hindi na nag-e-explore, paulit-ulit na lang sa dating gawe. Ngunit ang mga may mahabang buhay at masaya ay yaong patuloy na mausisa, maging sa bagong putahe, bagong gadget o simpleng kwento ng apo. Ang pagiging mausisa ay nagpapanatiling aktibo ang utak. Pinasisigla nito ang mga koneksyon ng nerbiyos para mapanatili ang talas, flexibility at pag-asa. Bukod pa rito, kapag gustong matuto ka pa, nagiging bukas, madaling umangkop at madaling maunawaan ang iyong kaluluwa. Hindi kailangang malaki ang pag-usisa. Minsan, tanungin mo lang ang apo kung ano ang nangyari sa eskwela o buksan ang librong hindi mo pa nababasa. Kapag mausisa ka pa rin, ibig sabihin ay hindi ka lang nabubuhay ng routine, kundi may sigla at aktibo. Iyon ang diwa ng taong hindi hinahayaang hadlangan ng edad ang paglago araw-araw. Kaya alagaan ang pag-usisa, magtanong pa, sumubok pa, makinig pa ng bagong kwento. Dahil bawat gawin mo iyon ay nagdaragdag ka ng kabataan sa iyong isip. At ang isip na laging sariwa ay pundasyon ng mahaba, malalim at inspiradong buhay. Ang ika-7 na senyales, ang puso ay patuloy na nagpapasalamat araw-araw. Nararamdaman mo pa ba ang pasasalamat kapag gumising at nakita ang sikat ng araw sa bintana? Kapag uminom ng malamig na tubig, narinig ang tawa ng apo? O simpleng makalabas sa harapan at huminga ng malalim? Kung oo, mas bata ang iyong puso kaysa sa aktwal na edad. Ang pasasalamat ay hindi basta-bastang damdamin, ito ay pananaw, pagpili sa buhay. Kapag nagpapasalamat ka, tinitingnan mo ang natitira kaysa sa nawala. Kahit nagbago ang buhay, kahit may mga bagay na hindi na katulad ng dati, ang taong may pasasalamat ay laging nakakakita ng dapat pahalagahan. Ang pagtanda ay minsan nagdadala ng kalungkutan. Ang mga mahal na yumaon na, ang kalusugan ay hindi na tulad dati, ang mga pangarap na hindi natupad. Ngunit kung kaya mo pa ring ngumiti, magpasalamat sa bawat tulong, sa bawat bagong araw, hawak mo na ang kahangahangang gamot para sa kaluluwa. Maraming pag-aaral ang nagpapakita na ang mga taong nagpapasalamat ay mas kaunti ang stress, mas malakas ang immune system, at mas mahaba ang buhay. Ngunit higit sa agham, ang pasasalamat ay sustansya ng diwa. Tinutulungan kang maging payapa sa gitna ng pagbabago, minamahal mo ang buhay kahit hindi ito perpekto. Kaya kung nga ngayon ay nagpapasalamat ka pa rin, ingatan mo ang damdaming iyon bilang isang mahalagang regalo. Patuloy na magpasalamat sa pinakamaliit na bagay. Isang tahimik na umaga, sapat na pagkain, o simpleng pag-iral mo sa mundong ito. Ang pasasalamat ay hindi pinipigilan ang edad, ngunit ginagawang may saysa ang bawat taon. At ito mismo, higit sa anumang sikreto, ang magdadala sa iyo sa buhay, na hindi lang mahaba kundi malalim, buo, at tunay na masaya. Ang huling mensahe, pumili na mabuhay ng buo, hindi lang mabuhay. Mahal kong kaibigan, kung nakarating ka rito kasama ko, maglaan ng sandali para huminga ng malalim at damhin na ang mga bagay na ating pinag-usapan ay hindi lang senyales ng mahabang buhay. Patunay sila na sa edad na 70, 80 o higit pa, patuloy kang pumipili na mabuhay ng may puso, talas at pasasalamat araw-araw. Marami ang iniisip na kapag matanda na, magiging mabagal at walang saysa ang buhay. Ngunit hindi ganoon ang katotohanan. Ang pagtanda ay hindi katapusan kundi panahon para salain ang mga mahahalagang bagay. Basta kaya mo pa ring lumakad, magmahal, masiyahan sa isang pagkain, matuto ng bago o ngumiti kapag sumikat ang araw, namumuhay ka pa rin ng karapat-dapat ipagmalaki. Ang mahabang buhay ay hindi nasa gamot, menu o komplikadong ehersisyo, kundi sa attitude ng pamumuhay. Ito ang paraan ng pakikipag-usap mo sa sarili tuwing umaga, ang pagtrato mo sa pamilya, sa natitirang araw, at sa buhay mismo. Kaya kung kaya mo pa ring mabuhay ng may pagmamahal sa buhay, pag-usisa,
pasasalamat, at kamay na kaya pang humawak, huwag nang magduda. Namumuhay ka na ng buhay na karapat-dapat pangarapin. Maaaring hindi 100 taon, ngunit tiyak na buo sa bawat araw na mayroon ka. Salamat sa paglakbay kasama ko hanggang dito. Kung maaari, ibahagi mo ang isang bagay na natutunan mo ngayon na nagbigay sa iyo ng dagdag na pag-asa. Dahil ang pagbabahagi ay hindi lang pagbibigay kundi paraan din para sama-sama tayong mabuhay ng may saysa. Naway laging malakas, payapa, at mabuhay ka ng buo sa bawat natitirang araw na hindi lang mahaba, kundi malalim, masaya, at puno ng init.